Hi! Naranasan mo ba ang hindi pagkakaroon ng closure after nang hiwalayan yung dalawa ng ex-partner mo? O kahit sa naging close friend mo? Nagkalabuan kayo and then nagkaroon ng gap hanggang sa hindi na nagpansinan at tuluyang nagkahiwalay ng landas? Ano-ano ang naging resulta nito sa'yo or sa inyong dalawa after nagkahiwalay ng landas na walang closure? Ito ba'y nakakabuti o nakakasama? Tuluyan ba siyang nawala sa isip mo at kinalimutan? O maraming agam-agam sa isipan? Naka-move on ka ba ng tuluyan o patuloy na umaasa na may kayo pa? Sa tingin mo, nakakatulong sa panibagong relasyon kung walang closure sa nakaraan? O nakaka-bother o nakakasira? Naranasan mo ba ang magkaroon ng bago or shall we say, maayos, matiwasay, masarap sa feeling at ramdam nyo ng bago mo na true love at masaya kayo pareho at saka naman bumalik ang luma o dating karelasyon na walang closure? Ano ang epekto nito sa relasyon yung dalawa ng bago mo? Sa video na ito, pag-usapan natin ang mga rason kung bakit mahalaga ang magkaroon ng closure sa dating karelasyon. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito para alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and experiences, and share para may matutunan ang iba. At syempre, sharing is caring. Welcome back to Nudgem TV 1. This is CJ, a content maker. At narito ang mga rason kung bakit mahalaga ang magkaroon ng closure sa isang relasyon. Una, emotional healing. Ang closure ay tumutulong sa isang tao upang paghilumin ang nararamdamang sakit emotionally after the breakup. Tandaan din na paghilumin ng panahon ang sakit ng nakaraan. Ika nga sa Jumong, it's time can heal. Pangalawa, clarity. After ng closure sa hiwalayan, doon mo ma-realize na wala talagang kayo. Doon mo malalaman kung bakit hindi ka na dapat malito sa status ng relasyon nyo at kung bakit tapos na ang relasyon nyong dalawa. Number 3, moving forward. Dahil sa closure, matulungan ang isang tao na tanggapin ang nakaraan at magpatuloy sa buhay. At para maging bukas sa panibagong relasyon o opportunities sa buhay. Number 4, acceptance. Siyempre, kung walang closure, patuloy ka pa rin aasa kahit malabo na. Kaya, malaking tulong ang closure para matanggap ng bawat isa na tapos na at wala nang babalikan pa. Na kailangan na mag-let go sa kung anong meron kayo. Ika nga, acceptance is the best way to move on. Number 5, learning experience. After ng closure, marami kang ma-realize at matutunan sa buhay tungkol sa nakaraang relasyon at maging daan upang mas mag-grow or to become more better person. Number 6, closure rituals or closure bilang formality. Siyempre, during conversation yung dalawa about having a closure can provide a sense of finality and closure na wala na talaga, tapos na, wag nang umasa pa. Number 7, avoiding regret. Madalas kasi sa mga relasyon na walang closure ay maraming katanungan na papasok sa utak at puso mo. Kaya madalas nagkakaroon ng bitterness. Maraming issue na hindi maresolba na maging daan upang mauwi sa pagsisisi at sama ng loob o galit sa puso. Pang-8, maintaining self-esteem. Ang closure ay malaking tulong sa isang tao na mapanatili ang tiwala sa sarili dahil sa pamamagitan ng closure, doon nagkakaroon ng masinsinang usapan at paliwanagan. Kaya sa pamamagitan ng closure, mauunawaan ng bawat isa kung bakit hindi kailangang sisihin ang bawat isa. Nang breakup ay hindi mo kasalanan, kundi dahil sa mga bagay-bagay na kailangang isaalang-alang.
Marami kasing magkarelasyon na after the breakup ay tuluyan ng nawala ng tiwala sa sarili. Masyadong bumaba ang kumpiyansa at feeling nila wala silang silbi. Hindi ka mahal-mahal. Iniisip nila maraming kulang sa pagkatao nila. Sa pamamagitan ng proper closure ay hindi malabo na maliwanagan ang bawat isa kung bakit hindi dapat ituloy ang relasyon. Pang-siyam, better future relationships. Closure can prevent carrying emotional baggage into future relationships, allowing for healthier connections. Yung iba kasi, dahil walang proper closure, basta na lang silang iniwan o pinagpalit sa iba. Malaki ang chance na sa next relationships nila ay magkakaroon ng misunderstanding or madadala nila ang kawalan ng tiwala sa panibagong partner. Kaya, dapat kailangan talaga magkaroon ng proper closure kay ex para magkaroon ng healthy connection sa panibagong relasyon. Pang-10, peace of mind. Ultimately, closure brings peace of mind, allowing individuals to put the past behind them and look towards the future with hope. Tama nga naman, ang closure ay malaking papel sa buhay upang magkaroon ng peace of mind. Dahil wala ka ng agam-agam sa isipan about kay ex or past relationships. At dahil sa closure na yan, ay you can easily conclude that you need to put the past behind. Kalimutan ang nakaraan at harapin ang bukas na punong-puno ng pag-asa. Tandaan na ang closure ay hindi lang basta-basta isang salita, kundi mahalaga ito sa atin para magkaroon ng maayos at maliwanag na pananaw sa isang relasyon at mga bagay-bagay. Mas maintindihan natin ang malalim na dahilan kung bakit umabot kayo sa ganoong punto ng hiwalayan na walang sisihan o matinding away, depresyon o kalungkutan. Mahalaga talaga ang heart to heart. Kahit hiwalay na kayo, ay manatili kayong matatag na harapin ang bukas dahil alam mo na walang mali sa buhay o sarili mo, kundi nasa relasyon o pagkakataon. Ikaw ba? Ano sa palagay mo? Mag-comment sa baba and share your experience upang makapulutan ng aral. Ito po si CJ na nagsasabi, keep on fighting, keep on going, and keep on loving. Thank you and until next video.